Yan mga paps, ngayon ayan ating motor, mayroon tayong napansin, nagkakaroon ng check engine, ano mga paps, ayan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan po ang lumalabas na check engine. Ayun o, ito o, nagwa-warning po 8 na mabilis yan mga paps, no? O, ayan o. Ngayon idadiagnose natin mga pap ang ano nyan. Sishare ko sa inyo gamit tayo ng diagnose, ano ba ang naging problema talaga nito. Siyempre dito tayo, no? At yan, nandito sa ilalim ang mga click po kasi mga pap, ang kilay nya nandito sa may battery. Nag check engine po mga pap. Hindi naman tayo manghuhula, gagamit tayo simpre ng diagnose. Yan ang keyline mga paps, no? Tanggalin yun, didiinan nyo lang, keyline. Yan ang keyline. Ang mga click kasi mga pap, 150 i, 125, lahat ng click o Honda scooter, mga keyline nya nandyan. Ngayon ito yung diagnose natin na ginagamit kapag da-diagnose mga pap, no? Bubuksan na natin. 8 volt code ang lumalabas. Ngayon siyempre para malaman natin mga paps kung ano yung 8 volt code, ano? Ito ay MST, ano, mga tol, no? Ating gamit, mga araw-araw na ginagamit natin pag may mekaniko. Mahalaga rin po kasi mga pap ang meron diagnose para malaman mo agad ang problema, no? Yan mga pap, luma na yung diagnose natin. Matagal na ito, halos magdadalawang taon na rin po ito mga pap. At ang kilay natin nandito. Yan. Yan, keyline, main keyline yan tawag dyan. Meron yan main keyline. Tatanggalin natin to. Pakita ko sa inyo, ano, pagdadiagnose. Kaya kung may mga motor kayo mga pap, para walang hula-hula, ipadiagnose nyo yung mga pap. So may mga shop na mayroong ganitong mga pandiagnose. Okay, mahalaga pa rin po kasi mga pap ang mayroong pandiagnose para hindi na hula-hula kung ano yung dapat galawin. Yan, Honda 4-pin, ano, Honda 4-pin gagamitin natin para ayan, sasalpak yan dyan, ano mga paps. Okay, yan mga pap, no? Honda Click 150i ito, may check engine na lumabas. Yan, kaya kung gusto nyo magpagawa mga pap, Mechanic Doctor, please subscribe my YouTube channel. Please follow my FB page, Mechanic Doctor. May FB page din yan kung nais nyo magpagawa. Ito ang ating dinagamit. May dalawang pandiagnose po tayong ginagamit, no? Mayroon na yung Dr. Api, pero hindi na namin ginagamit yung Dr. Api kasi nga may expiration yun. At ang ginagamit na lang natin dito itong ano, saksak natin yan yung keyline, no? Ibig sabihin inimbento ang motor na ito o ginawa talagang para sa mga ganito, para nadadiagnose, nakikita ang ibang problema. Ngayon i-open natin, ma-open yan, diagnose na yan. Pag in-open naman ito, susian, magkakaroon yan ng supply, no mga map. Ayan na, di ba? Ayan, hahanapin natin kung ano raw problema nito. Honda, papasok tayo sa Honda mga paps. All model, doon na tayo sa other na para mabilis. Yan Ganun yung maigi mga papa. Kaya lahat ng Honda Click na mga bago ngayon talagang kailangan po. Dito tayo sa Reading DTC. Malalaman natin kung ano yung problema nito. Ayan po. 8 nga po mga pap. Ang lumabas na kumikirap-kirap dyan. Yan 8. Bibilangin natin mga pap uli Ayan Ayan. Nagwa-warning na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po yun Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang lumalabas. Ibig sabihin number 8 ang nakalagay. 8
1 TPS sensor damage or short ground. Ibig sabihin ang TPS sensor short or ground. Ngayon, ang TPS niyan, bubuksan natin to mga pap. Mamaya na natin yan anuhin. Papatayin muna natin to, no. Bubuksan natin tong upuan kasi bigla pong nagkaroon ng bubuksan natin yan, no. Yan, may ito, bubuksan natin. Lost red na po kasi isa niyan. Isa na lang, dalawa na lang ng bolt na kuha tayo ng tools. Ayan na mga pap, binuksan na natin. Dalawang tornilyo na lang yan. Tapos yung upo, aangat niya lang yan. Inaangat yan mga paps. Ayan na mga pap, nabuksan na natin. Sabi raw dito, lumalabas dito TPS, no? 8 blinker na. Kaya ang TPS dyan mga paps, nandito lang sa ilalim. Ito, titingnan natin. Yan ang TPS nyan. Ay mga pap, lumuwag mga paps. Ayan ayan, ganyan yan mga pap. Pag itong TPS na ito, yung TPS na yan, kapag nalumuwag yung nahugot yan mga pap, yung lumalabas yan TPS, no? Ganyan po pag trouble, lumabas yung fault code na ngayon ibabalik natin mga paps, no? Balik natin, no? Nahugot pala mga pap, kaya pala lumabas ang yan. Yan, babalik na natin, titingnan natin kung magkakaroon pa rin. Yan natin. Sana mawala na. O-open nyo lang mga pap, no? Open. Hintayin natin kung mayroon pa. Yan, nawala yung blink. Ngayon, babasahin natin sa diagnose, no? Dapat sisiguraduhin nyo po mga pap, nakasalpak maigi yung TPS, no, na lumabas dito. Ayan, titingnan natin dito sa diagnose kung nandun ang history, no? Ayan. Dadan. Ayan. Reading. No trouble, nawala na. Dito tayo sa story, DTC history. Ayan mga pap, tingnan nyo, hindi busta nabubura mga pap. Pag lumabas kasi ang fault ko dyan, may mahugot dyan o may nasirang sensor, yung TPS nahugot, lumuwag kasi ginamit ko to kanina mga paps, lumuwag talaga. Kaya yung lumabas, ayan, ang sabi ng iba, pag binalik daw okay na. Nga, mawawala. Ang problema nga ba, mayroon niyang history. Ayan po, papakita ko sa inyo, story DTC. Kailangan po yan mga pap, buburahin gamit ang diagnose tool. Kasi nga hindi po mabubura basta-basta yan. Ngayon, erase DTC, i-erase natin. Dito tayo sa erase DTC, magiging okay, lalabas niyan, mawawala na yan, ng pagre-reset nito mga paps. Nire-reset niya yung mula doon sa ECU gamit tong diagnose. Ayun, tingnan natin uli sa reading kung nandiyan pa sa storage. Okay, no trouble na po. Ibig sabihin hindi na po lalabas yan mga paps, umaandar na, ayan Kaya kung may mga problema ang motor ninyo mga pap, nagluloko o ayaw mag-work, ayan, nagblanko yung aking diagnose. Ibig sabihin yung battery ko may problema, hindi niya na kaya, ayan. Okay na, na-reset na natin mga pap. Wala na yung check engine na 8 lumalabos, yung blink na 8. Ngayon, na-reset na rin natin ang fault code. Ngayon, titingnan natin naman sa RPM yung minor, tingnan natin RPM, kung ano yung minor natin. Ayan mga paps, napakahalaga pa rin kasi mga pap talagang may diagnose, hindi yung magyayabang magaling kung hindi, kailangan pa rin talaga may diagnose. Sabi nga, kung ikaw mekaniko na magaling at mahusay, huwag mo pairalin yung galing at husay mga pap. Talaga may mga kaya nga po na-imbento ang K-line para sa mga diagnose. Proper tools po ang tawag yan. Ayun, ang 13114, pero okay na yan mga paps. Adjust natin yan dito. Ayan po, adjust lang yan. Tataas na yan, ayun
Tama lang po kasi yung pasok dito ang 1.4 ko kasi nga po mga pap, naka-injector na po akong ano, malaki. Ayan mga pap, good na yan. Yan lang po mga pap, no. Kaya kung may mga motor kayo na gusto nyong pa diagnose o pa tingnan ng RPM ito ng 14314, tamang tama lang po kasi yung tunog nyan. Para sa akin hindi naman siya namamatay, hindi naman nagbiblink ng mahina yung headlight. Ano, ayan mga pap, no. Okay na solusyon na natin ng check engine na lumalabas dyan kanina, no. Ngayon papainitin lang natin ang makina kasi nga po nagkaroon ng check engine. Ayan mga paps, no. Yan ang ating diagnose tool. Kaya kung gusto nyo magpa-diagnose o magpa-reset, may mga problema ang motor ninyo mga paps, kayo PM na lang po kayo, pumunta lang kayo dito sa Shotting Shop Mechanic Doctor. Please subscribe na lang po, please follow my FB page. Ano, bago namin gagalawin yung motor ninyo, halimbawa FI diagnose, calibrate, bago namin galawin yan, FI package, diagnose muna namin yan, titingnan namin yung mga RPM kung tama at ang charging ng battery. Yan, ito po mga pap, ang charging ng battery nito medyo magulo na ayan dapat niyan pulidong pulido lang mga pap, hindi dapat ganyan yung mano lang. Battery ko kasi luma na mga pap at 4L lang ang alam ko, mga click 5L, no. Okay, sige po, sana inyo pong subaybayan na aking YouTube channel. Panoorin nyo lang po para may matutunan kayo sa FI tulad nito. Masisilang kasi ang FI mga pap, pag may lumabas na check engine na lumalabas dyan ng warning, may bilang po yan para sauluhin nyo ano yung mga dapat galawin tulad nito. At nagkakaroon din po ng history na kailangan i-reset gamit ang MST or iba't ibang diagnose tool. May mga diagnose tool para dyan sa mga FI motorcycle na tulad nito. Iyan po ang diagnose nito mga pap, nagkakahalagang 26,020, nasa 30,000 ang mga diagnose tulad nito. Diagnose to aparato para maano yan. Okay na mga pap, na-reset na natin. Ang plano ko lang dito, palitan na lang battery para gumanda ang battery kasi nga luma na rin kasi ang battery nito at maganda ang yung brand na UD. Nire-recommend ko mga 5L na UD mo, 4L na UD, maganda na po yun para dito. Ano, okay, sana sundan nyo lang po ang aking mga tutorial, panoorin nyo lang ang aking mga itinuturo. Ito isi-share ko na sa inyo ang tulad nito, fault code error number 8, 0.8 ang lumabas, pero sa bilang ng blinker ay 8 blink na po. TPS sensor ground po ito ang ating nahugot po, no. Okay, isiguraduhin nyo pong nakakapit yan, ayan. Okay, ayusin natin, uminit na, yan na, pumapalo na sa 1514 ang RPM, ayan po. Okay, papainitin natin maigi kasi bihira natin magamit ang motor nito. Okay, maraming salamat sa mga customer na nagtitiwala. Please subscribe my YouTube channel, please follow my FB page. Ayan na po, iayos na natin to. Ayan na mga paps, nailagay ko na lahat, naibalik ko na yung upuan, pati yung battery, yung apakan. Ito okay na mga pap, hindi na lumabas yung check engine. Okay, ayan na po, gumagana na naman ang ating motor, wala na yung check engine. Yan, okay. Yan mga pap, kaya kung nais nyo magpagawa, please follow my FB page, mag-PM na lang po kayo. Kung nais nyong manood ng mga vlog, tutorial ko, Mechanic Doctor, please subscribe my YouTube
channel. Kung nais nyo magpagawa, may mga parts din po tayo dyan. Ayan, may mga tinda po tayo. Okay, maraming salamat sa mga customer nagtitiwala at sumusuporta. Araw-araw tayo open. Okay.